The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAB, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAB. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. If your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection, don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Good afternoon, everyone. Advance Merry Christmas mo sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng Webinar Wednesdays. Handog ng Department of Labor and Employment, hosted by the Bureau of Working Conditions. I am Mariana Lisa Santos, and I will be your moderator for today's webinar. Last week, during the discussion on counting on compliance, the 13-month pay explained. Nakasama po natin si Sir Glenn Beltran ng Bureau of Working Conditions from Policy and Program Development Division. Tinalakay po niya kung ano ang 13-month pay. Naging mahalaga po ang topic na ito dahil nalaman po natin kung sino-sino nga ba ang maaari makantanggap nito, kailan dapat ibigay at paano ito kinocompute. Sa ating episode 45 today, we will be tackling a very timely topic. Ito ay ang Ligtas Christmas sa Bagong Pilipinas. Before we begin our webinar, let us start with a prayer. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for the opportunity to gather in this webinar. We thank you for the gift of technology that allow us to connect, learn, and grow even from afar. We ask for your guidance and wisdom for every speaker and participant, so that we may share valuable and inspiring insights. Help us listen with open minds and hearts, eager to learn from one another. Grant us clarity of thought and expression, making our discussions meaningful and impactful. We pray that this session fosters understanding, collaboration, and the sharing of knowledge that benefits everyone. May your presence be felt in our midst, encouraging a spiritual of unity and respect. We trust in your divine wisdom to lead us through any challenges or difficulties we may face today. As we conclude this time together, may we carry forward the lessons we have learned with a renewed sense of purpose and dedication. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon to our Facebook viewers. Thank you for joining us today. Paki-heart or like react naman po ang ating live stream. Please hit the follow button on our Facebook page, DOLE BWC 1949, to get updated on the latest announcements and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplace. You may also share this to your colleagues, friends, and families
#Webinar Wednesdays. For questions or clarifications, we use the comment section below the screen, and our resource speaker will address them during the question and answer portion. We will now proceed with the discussion proper. Ang Ligtas Christmas sa Bagong Pilipinas ay kampanya ng Department of Health para hikayatin ng mga Pilipino na magdiwang ang Pasko at Bagong Taon ng ligtas, malusog at responsable. Layunin nito na magkaroon ng masayang pagdiriwang ng ligtas para sa pamilya at komunidad. Before we dive in, allow me to introduce our speaker who will be guiding us through today's webinar. She is a Health Education and Promotion Officer 2 under the Health Literacy and Behavior Change Division of the Health Promotion Bureau, Department of Health. She currently serves as a campaign manager for one of the priority areas of the 7 Healthy Habits campaign under the Health Promotion Framework Strategy. Specifically, she leads priority area 7 on violence and injury prevention, which promotes the practice of safety measures for oneself and others, and advances healthy behaviors to prevent road crash and fireworks-related injuries, drowning and gender-based violence, and other preventable injuries. Everyone, please welcome Ms. Jerry Cabero Golondrina. Ayan, isang malusog at masiglang araw po sa ating lahat, sa ating mga nanonood po sa webinar po ng Department of Labor and Employment. On behalf of our director po, Director Maria Cristina May L. Marasigan of the Health Promotion Bureau, Department of Health, I am pleased po to share the Ligtas Christmas 2025 campaign po ng aming opisina. Our annual initiative po to promote safe, healthy, and injury-free holiday celebrations po para sa lahat ng ating mga magagawang Pilipino, mga pamilya at ating iba-ibang communities po. No? So itong ngayong taong pong ito, our campaign focuses po on 3 key areas po. Usapan po natin later yung healthy living through proper food, diet po, exercise, and disiplina. Pangalawa, tatakal din tayo about road and transport safety po during the holiday rush. And of course, ating laging nagkakaroon tayo ng mga insidente nito during holiday season, ang mga injuries po related to fireworks and mga holiday activities. So mga fireworks related injuries po natin. So these priorities po reflect our common risk during the holiday season po that can be prevented through informed choices and collective actions po. So ayun po. Can you start the presentation? Can someone po share the presentation deck po? And salamat. Yan, so can you please sign up please next slide please. So ayan. So yearly po the Department of Health together with its partners continues po to implement the Ligtas Christmas campaign to promote safe and healthy holiday celebrations. So this year po the campaign integrates messages from other DOH priority areas po. Kasama dito yung kampanya para sa immunization, environmental health, mental health, sexual and reproductive health, and other priority diseases po such as ating HIV, TB, and dengue. While continuing po to highlight itong 3 core sub-campaigns as mentioned po kanina sa aking introduction. So unang-unang po sub-campaign. So meron tayong tinatawag po na TED or ang tamang pagkain, ehersisyo at disiplina. So this sub-campaign po encourages balance, diet, moderation, physical activity, and avoidance po ng ating mga vices tulad ng tobacco, vape, and excessive alcohol po. So dito po mini-message namin yung
limitahan yung 4 M's. So ano po ba itong 4 M's? So ito yung mga maaalat, mamamantika, matatamis, matatabang pagkain po. Lalo-lalo na ngayon dahil yun yung mga staple foods po no during the holiday season. So we don't we don't tell people na hindi sila pwedeng kumain, but yun nga po kung kayang limitahan at gawing mas healthy. So lagyan ng kung may karne, meron tayong fatty food, samahan po ng gulay. So meron tayong balance. So gawin natin gabay ang pinggang Pinoy. And of course, huwag pong kalimutan yung ating 30 to 60 na minutes na exercise po no. Ngayon, lalo na ngayong holiday season na through tayo parties, so kasiyahan, so dapat huwag kalimutan po yung exercise at yung pag-avoid ng mga pagpaninigarilyo at paggamit po ng vape. Pangalawang sub-campaign po ay tinatawag nating Be Healthy. So ito po actually ay isang wordplay ng words na biyahe at pagiging healthy. So we want to remind the public na road safety tayo ngayong holiday season. So mahalaga na lahat ay may gagawin, may gampanin para sa isang ligtas po na kalsada because it's a shared responsibility for all. And yung pangatlong sub-campaign, ito yung ating iwas paputok. So for the longest time po, ang Department of Health, lagi po itong kinakampanya, ang Iwas Paputok campaign, which promotes safe alternatives po. So gusto natin na huwag magpaputok, illegal man o legal, at maaari gusto natin huwag sila magpaputok at gumamit na lang po ng mga safe alternatives to fireworks. And of course, dapat maging ready sila magbigay ng first aid in case of emergencies. Okay, next slide please. Alright, so lahat po ito ay aligned with the 8-point action agenda po no, ng ating Department of Health. Itong Ligtas Christmas campaign aims to enhance, of course, yung mga health literacy ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasama ang kanilang pamilya to ensure na handa sila sa panahon ng krisis, mga health crisis and emergencies, and of course, marunong silang umiwas sa sakit, yung disease prevention and health promotion. Next slide, please. So ito naman po, makikita niyo sa slide natin, ang comparison of cases po no, nung 2024 versus nung 2023 at yung 5-year daily average po natin. So as of January 6, 2025, meron po tayong total of 843 cases po no, na report po ng ating ONAS or ang Online National Electronic Injury Surveillance System po natin ng Department of Health. At this represents actually 38% po ng increase compared po ng same period nung nakaraang taon. From December 21 po, 2023 hanggang January 6, 2024. Which nagkaroon po ng 610 cases naman po na na-record. So itong current figure po natin is also 200% higher than the 5-year average. So napakataas po niya, which nagkakaroon po tayo ng 275 cases po nito for the same time period. So ito pong pagtaas na ito indicate na there's a significant and unusual rise po in cases well above both recent trends and historical norms. And underscores na kailangan nating i-heighten yung ating pagkakaroon ng mga timely interventions and strengthen yung mga preventive measures natin at ang strengthen ng ating mga kampanya for Ligtas Christmas moving forward. Okay. So ito naman po, makikita nyo yung tatlong sub-campaigns na mention ko po kanina. Ito naman po ang kanilang mga icons. No? For unang-una, yung TED, tamang pagkain, ehersisyo, disiplina. Pangalawa, yung Be Healthy. At pangatlo, yung iwas paputok para sa kompleto at ligtas na Christmas at bagong taon. Next slide, please. So ano bang gusto nating vision? The shared vision na gusto nating ipadama sa mga pamilyang Pinoy natin, that the Filipino people po will consciously choose na mas healthy at mas ligtas po na mga behaviors no for safer and more enjoyable po na holiday celebration. So ano ba yung reason ba't hindi po nagagawa itong mga healthy behaviors na ito na gusto natin ipagawa sa kanila?
So marami po kasi sa mga Filipinos natin ang meron ng mga established na mga holiday celebrations or rituals among families and friends. So kasama dito na marami pong nagbabiyahe, papuntang mga kanilang probinsya, umuwi sa probinsya, nagpa-party, consume ng alcohol, ng tobacco, at nagpapaputok po ngayong holiday season. So indulging in unhealthy fare for a holiday meals din. So marami nga po, sa nabanggit ko, ang parang nagbi-binge eating, no? So maraming handaan, kaya hindi ka talaga makakaiwas. So no more mahirap mag-diet po ngayong holiday season. So this is usually seen as a time of relaxation, syempre panahon ng pahinga at holiday nga po. And people tend to forgo yung ating mga diets and personal restrictions to enjoy time with families and loved ones po. Next slide. So ano po yung target natin, audience po, for this campaign ng Ligtas Christmas? So we want our primary target natin dito, ating mga decision makers po ng ating pamilya. In addition, gusto din natin i-target yung ating mga adolescents, specifically mga kalalakihan po, age 10 to 14 years old po, no, who are at the most risk for fireworks-related injuries po. And of course, yung secondary audience natin, ang ating mga iba-ibang partners po, no, health partners, concerned national government agencies, tulad na po ng DOLE, and other key offices, tulad ng DILG, PNP, BFP, DTI, PIA, and of course, ating mga local implementers sa local government units and offices. Para naman sa ating campaign objectives, unang-una, gusto nating i-promote ang awareness ng kampanya po ng Department of Health Promotion Bureau, ang 7 Healthy Habits po, under the Health Promotion Framework Strategy. And of course, yung ating mga cross-cutting messages po, no, specifically on PA1. So ito yung priority area 1, which is yung ating tamang pagkain, ehersisyo at disiplina, diet and exercise, and yung mga food safety preparation. And cross-cutting niya yung priority area 2 namin, yung proper hand washing sa environmental health. And of course, yung sa priority area number 4, which is yung sa substance abuse po, ng prevention and substance use. And yung sa sub-campaign number 2 po, yung Be Healthy, under po dito under po ito ng priority area number 7, which is yung violence and injury prevention program po, specifically on road safety. And yung ating iwas paputok under violence and injury prevention din po siya, specifically on fireworks related injuries. And second objective po natin is we want to continue yung pagbaba ng mga fireworks-related injuries by 25% po from the 843 reported po ng mga cases last year. And gusto natin i-aim yung 0 na fireworks-related injuries, fireworks-related na deaths. And lastly, we want to encourage yung ating mga decision makers and adolescents to always choose yung ano bang mas healthy, mas ligtas na option ngayong holiday season. And nasa isipan nila lagi, no, yung long-term effect nitong kanilang mga pipiliing option. Next slide, please. Ayan. For our message house naman po, the overall key message natin sa ating campaign is that we want to celebrate in a safe and enjoyable manner po, no, by choosing the healthier options and advocate for safer alternatives so that we can all have a ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. And our core message po natin dito sa aming kampanya ngayong taon ay ang maging present ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. So malalaman po natin mamaya, no, may reveal kami dyan bakit may magiging present yung pinakamagandang regalo, which will be shown po sa piplay ko po mamaya ng music video for the DH Ligtas Christmas po na campaign. Next slide, please. So for the specific message house naman po for each sub-campaign, so magsisimula ako sa tamang pagkain, ehersisyo at disiplina. So gusto ko lang i-highlight dito yung mga behavior. So una-una, gusto natin silang kumain. Piliin po ang mas healthy. Kumain lang po ng moderation, especially bawasan po, limitahan ng pagkain ng 4 M's na nabanggit ko kanina. Yung maalat, matataba, matatamis at mamantika, which are holiday handaan staples. And pangalawa, avoid sila na consumption ng alcohol hanggat maaari po, no? Kung hindi kayang i-avoid, limitahan ang pag-inom ng mga alcohol,
or alak during feast and gatherings, and pag-practice mo ng food safety with proper preparation and storage. Dapat tama yung hand washing technique, malinis yung lagayan, at yung food prep, yung preparation, ilalagay siya sa CR, hindi siya i-stay sa, yung pagkain hindi iiwan sa labas ng ref for 2 hours. Dapat nakalagay agad sa ref. And yung tamang pag-init din, make sure na malinis yung paggagamit ng pangluto at pagkain. And last po, we want our target audience to choose to protect others and themselves by regularly practicing hand washing, as mentioned po, before and after food preparation. Next slide, please. So for our road safety naman po, or ating Be Healthy campaign, gusto natin na ready yung ating mga sasakyan, no? Lalo na yung mga babiyahe po ngayong holiday season. Gawin nila or i-check nila ang blow bag set. So ano po ba itong blow bag set, no? So ito po yung pag-check ng roadworthiness po ng ating mga sasakyan before traveling to different provinces or different places ngayong holiday season. So tandaan yung B as in the batteries, the lights, O as in oil, check yung water, yung brake, mahalaga po i-check yung brake. Siyempre yung air, kung hindi butas ba yung gulong natin, kung may hangin pa. Of course, yung level ng gas. And itong S is for self, pinakamahalaga din po ito. Dahil kailangan ready tayo, no? Ang ating sarili na magmaneho, hindi po nakainom, hindi po kulang sa tulog or puyat or nakainom ng mga gamot na pwedeng maka-apekto sa kanilang pagmamaneho. And of course, yung engines and tires natin. Next slide, please. So for another Be Healthy key message natin, gusto natin i-avoid ang mga distractions po, no, at all costs when driving on the road. So una-una, bawal pong uminom kung magmamaneho at uminom ng medication that can cause drowsiness. And next, ensure po na meron tayong enough sleep and that well-rested tayo. So pag nagbabiyahe po ng mga tuloy-tuloy ng ilang oras, dapat meron tayong mga stop po, no. And then lastly, avoid the use of mobile devices and other gadgets po that can cause distractions when driving. Next slide, please. Ayan. For Be Healthy tips, so we also need to follow yung ating mga road signs and signals po when traffic rules and regulations po sa daan. So yung mga patas trapiko natin, dapat dumaan sa tamang tawiran sa mga pedestrian lanes. At of course, magsuot ng mga DTI-approved helmets and seatbelts po, no? At paggamit ng other protective gears po kung magbabiyahe tayo. And dapat alam natin, ma-recall natin at ma-dial natin yung mga emergency numbers when in time of emergency. Next slide, please. Okay, for the last sub-campaign ng Iwas Paputok, we want them, unang-una ay hindi magpaputok po, no? And kung pwede lang po, gumamit sila ng safe alternatives instead of using yung mga firecrackers and pyrotechnic devices. And pwede na sila mag-participate sa mga community fireworks display in their local community, no, over private use ng mga firecrackers and pyrotechnic devices. And alam din sana nilang gumawa ng first aid po, no, and provide recall din the hotlines during emergencies. Okay, next slide, please. So, para po mas madali yung behavior for our target audience, dapat ma-appreciate nila yung key benefits po, why they should do yung mga behaviors natin, no? So, itong ating mga target audience who are the key decision makers in the family, usually ito yung mga breadwinners and adolescents natin. So gusto natin ipaalala sa kanila that by avoiding yung paggamit ng fireworks and other pyrotechnic devices and using yung mga safe alternatives that are equally enjoyable and safer to use, una-una, maiwasan nila yung cost of healthcare during accidents due to fireworks-related injuries and sickness due to medical conditions such as para sila magkaroon kasi ng asthma, pneumonia dahil sa paglanghap ng paputok, no? And pangalawa, yung kanilang panahon or oras na time spent na hindi na siya mapupunta sa dahil di ba pag may emergency, so yung nasayang mo na oras dahil sa pagkakaroon ng medical emergencies, pagkakasakit, no, hindi masasayang dahil iniwasan mo yung paggawa na itong mga
unhealthy behaviors. And of course, may iwasan natin yung mga emotional stress, no, untowards effect of itong mga injuries, fire-related injuries and mga sickness due to firecrackers and pyrotechnic devices. All right, so next slide, please. So, ito naman po yung aming communication package, specifically yung aming key visual po, no, for this year. So, kung pwede pong i-play ni Sir. So, thanks, Sir. So, alright, so makikita niyo po sa screen yung iba-ibang mga health nudges natin for each sub-campaign natin. So yung gawing ligtas ang holiday ng pamilya. So nakikita niyo dito yung TED, yung tamang pagkain, ehersisyo, disiplina. So yung na-mention ko po kanina ng mga health nudges namin or mga health key messages. So yung limitahan ng 4Ms, mag-ehersisyo 30 to 60 minutos po kada araw at wag mag-yosi, mag-vape. No? For be healthy, magsuot ng mga DTI-approved seatbelt and helmet. And of course, sa iwas paputok, huwag po tayo magpaputok at gumamit na lang po ng ligtas at mas masayang alternatibo po, no, na pampaingi at pampailaw. At panood na lang ng mga community fireworks display sa inyo. With the theme, ang maging present ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. So, next slide please. Which itong aming official DOH Ligtas Christmas music video. So dito po namin kinulminate yung theme natin na maging present ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. So yan po, pwede po nating i-play para makita po ng ating mga manonood. Ako po si Mary Ann Olyosa. Ako po ay isang lady guard. 1 year and 9 months na po. I'm Crizan Dulay po from Pedia Ward. Makikita mo talaga yung realidad, gaano kahirap yung pagiging nurse. I'm Brox Legaspi, a doctor po. So, multiple patients dumadating in the emergency room. Ako po si Lolita Baltasar. Magpo 4 years na po sa pagiging rider. Kahit nakakapagod, but then nakakatulong ako, nakakabawas ako ng suffering ng iba. Siyempre, that really keeps me going. Sa gitna ng saya ng selebrasyon, may pusong patuloy na nagbabantay. Delikado po itong pagiging rider. Nagsasabay-sabay po yung init, pagod, stress sa traffic. Pero kailangan mong gawin to dahil sa pamilya mo. Pag nandun ka na, parang hindi mo na mapapansin yung oras sa sobrang daming gagawin eh. Tapos parang sasabihin mo na lang, okay, igapang natin to, onti na lang. Tapos mag-e-exit ka pa din. Masaya at malungkot din dahil nalayo ako sa pamilya. Pagmamahal na dumadaloy para sa iba. Ang pinakamagandang regalo, di nakabalot, walang tali o papel. Ito'y oras, puso at paglingap, ang maging present lamang tayo. Magiging present, magiging present, magiging present lamang tayo. Bawat tahanan may kwentong sakripisyo. Sa bawat yakap may pag-asang dala. Sa bawat alaga, iwas pinsala. Sa pagkalinga, nagiging pamilya. Ang pinakamagandang regalo, di nakabalo. Kami po sa Department of Health ay nagpupugay sa mga kababayan natin na pinipiling maglingkod sa panahon ng Kapaskuhan. Saludo kami sa mga manggagawa na very present sa paglilingkod anumang okasyon. Ang inyong sakripisyo at pagmamalasakit ay tunay na yaman at sandigan ng kalusugan. Magiging present. Isang pinasiglang Pasko at manigong bagong taon sa bagong Pilipinas. Ayan po. So napanood niyo po yung official DOH Ligtas Christmas music video po, no, for this year. Ang maging present po ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. So yun po yung mensahe na gusto namin iparating po sa lahat ng mga
kababayang Pilipino po, no? And yun nga po, gusto namin i-highlight yung mga magtatrabaho po ngayong holiday season na kahit hindi sila physically present with their families po, no? They can still enjoy, they can still feel kahit paano yung presensya ng holiday season kasama ang kanilang mga ka-workmates, ang kanilang mga kaibigan o kung sino man yung magiging kasama nila dahil nga po sa Call of Duty no ngayong Pasko. And yun po mahalagang highlight natin na maging ligtas lang po tayo, malusog at present kasama ang ating mga mahal sa buhay. And yun po I would like to request din po yung ating mga kasamahan dito sa Department of Labor and Employment kung pwede din pong i-share sa inyong mga official platforms po, no, online platforms. And kung may mga TVs kayo in your offices na pwede nyo pong i-play ito. And sa mga nanonood naman po, you can watch itong aming video po sa official Department of Health Facebook page po, no. So type nyo lang po yung Department of Health official na page and you can rewatch po itong aming Ligtas Christmas music video. And comment po. Comment, like, and share. Yan po. So maraming salamat po for the time na nakinig po kayo sa aming Ligtas Christmas campaign ng Department of Health Promotion Bureau. And yun po, I would like to thank po Department of Labor and Employment for inviting us po no, sa Health Promotion Bureau to share po yung aming mga inisyatibo, mga kampanya po para sa isang ligtas at healthy na Pasko po and bagong taon ngayong taon po. Thank you very much, Ms. Jerry, for that very informative discussion. Sigurado po akong marami ring natutunan ng ating mga tagapanood. At maging ako po, naging malinaw po sa akin na ang kampanyang Ligtas Christmas sa Bagong Pilipinas ay hindi lang paalaala, kundi gabay para magdiwang ng Pasko ng ligtas at responsable. Mahalaga ang tamang pagkain, ehersisyo, pag-iwas sa paputok at pag-iingat sa biyahe. Ang mga simpleng gawain na ito ay malaking tulong para maiwasan ang aksidente at sakit ngayong Kapaskuhan. At this point, we will start answering the questions submitted during today's presentation. Sa mga may pahabol pa po mga katanungan, maaari ninyo pong i-type sa ating comment section. Ms. Jerry, our first question is, bakit mas mataas ang risk ng fireworks-related injuries sa adolescents, lalo na sa mga boys ages 10 to 14, at paano sila mas mapoprotektahan ngayong Pasko? Yes, ma'am, no, thank you po for that question po. Bakit nga ba mas mataas yung risk ng FWRIs or fireworks-related injuries po para sa mga kabataan, yung mga adolescents natin aged 10 to 14, lalo na sa mga males po natin, no, ng mga adolescents. So, mas mataas po kasi sa age group na po ito, no, yung risk na ito, yung risk sa age group na ito dahil sa, of course, ito na yung peak ng kanilang curiosity, no, and may peer pressure at kasama na rin po yung mababa yung kanilang risk perception or yung at mataas ang kanilang risk-taking behavior po. So lalo na sa mga batang lalaki. Kaya madalas ay kulang din sila sa tamang kaalaman at hindi nila alam yung panganib ng paputok at walang sapat na supervisions for some. So paano ba sila mapoprotektahan ngayong Pasko, no? So unang-una dapat magkaroon ng tamang gabay at pagbabantay ng kanilang mga magulang since mga bata pa po ito, mga adolescents pa po ito. And yun po, yung mga decision makers sa ating family, yun yung ating target audience di po ba sa kampanya. So sila yung may financial na capacity no, to buy yung paputok. So unang-una pa lang sa mga parents, usually parents naman yung decision makers, pwede rin po yung mga ate, kuya na may mga work na sa family, hindi na sila magbili ng mga paputok po, no? Para hindi na rin po may share dun sa kanilang mga kapatid or kanilang mga relatives po ng mga bata. Para hindi na sila makalaro or makagamit po ng mga pinagbabawal na paputok. And yun po, dahil doon para maiwasan nila yung paghawak o paggamit ng paputok. And of course, paggamit po or pagbibigay po ng mga age-appropriate po ng mga safety education. So, mahalagang i-share natin itong mga health information natin dito na sinishare namin sa Department of Health para maibahagi din sa ating mga kabataan. And yun, of course, pagpili ng ating mas healthier at safer na alternatives po nung ngayong Pasko. Yung ating nabanggit kanina na 3 sub-campaigns po, yung
yung syempre sa pagkain, yung tamang pagkain, exercise, disiplina, and yung sa road safety, yung be healthy, and of course, itong iwas paputok. So, dapat i-highlight doon na pwede silang mag-enjoy pa rin ngayong holiday season sa pamamagitan ng paggamit ng torotot, di ba? Pwede naman silang instead na magpaputok, gumamit ng alternative na pampailaw. So pwede yung mga sa cellphone, yung mga Christmas lights, yung mga light sticks, no? Tapos yung mga pailaw din na nabibili sa online. And sa mga paingay naman, pwede silang mag-ano ng mga DIY na mga torotot, mga yung ginagamit sa pangangaraling, and of course yung mga sound system na magkaraoke na lang po at sound system na lang pong gamitin para mas ligtas at mas masaya. Po, ano-ano ang mas ligtas at masayang alternatibong sa paputok na pwedeng gawin ng pamilya o komunidad sa pagsalubong ng bagong taon? Ayan. So actually nabanggit ko na rin po kanina yun. No, example ng mga safe alternatives po natin ngayong holiday season. Safe alternatives for paputok. So tutulad ng sa pampaingay, nabanggit ko kanina, yung mga torotot, yung mga busina na sasakyan, pwede po yun. At saka sound system, magkaraoke na lang po tayo sa bahay. At pwede rin pong makinood sa mga fireworks related community fireworks natin sa ating LGUs na ano po yan, sila po yan nagli-lead no sa ating mga barangay ng safe kasi regulated po siya ng PNP, ng BFP at ng LGU. At kung may mga light shows po sa mga malls, pwede rin pong maki-join doon, makibahagi. And kung may mga music and games po na activities ng pamilya. So for sure ngayong get-together season, no? So magkakaroon ng family reunion. So magkakaroon po ng mga palaro, mga kantahan, sayawan. So baka mas maganda pong gawin yun instead po na magpapaputok po. Thank you po, Ms. Cherry. Our next question is, paano nakakaapekto ang holiday habits tulad ng puyatan, inom, at overindulgence sa pagkain sa long-term health ng isang pamilya? Yes, ma'am. Opo. Itong mga nabanggit po na mga habits po ngayong holiday season na laging pupuyat, nagiinom, overindulgence po ng pagkain at of course alam natin na hindi siya magandang epekto sa katawan. So pwede pong magkaroon or humina po ang ating resistensya at mas madali po tayo magkakasakit ngayon na medyo malamig din panahon ngayong holiday season. At saka pwede po para dun sa mga may mga mini-maintain na po na mga gamot, no? Pwede silang tumaas yung kanilang mga blood pressure, blood sugar, at cholesterol. Kaya kailangang mahalagang moderation lang po, varied. So pwede tayong combine ng mga iba-ibang klase ng food groups po, no? So hindi lang madami lang yung carbs. So meron din tayong sa glow, gulay at prutas po sa grow. So ayan po. At of course, mas mataas din po yung risk ng pagkakaroon ng mga road traffic injuries or mga road crash injuries natin sa kalsada. At yun po, dahil nga po sa di maiwasan yung iba umiinom po, no? Nagde-drink driving po, kaya tumadami yung cases po ng road crash injuries po. Thank you po, ma'am. For the next question, paano makakatulong ang pagiging present sa pamilya at mahal sa buhay sa pag-iwas sa aksidente, sakit at injuries ngayong Pasko at Bagong Taon? Yes, ma'am. So, yung core message na nga po ng ating Ligtas Christmas campaign po ngayong taon ay ang maging present po, no, ang pinakamahalagang regalo sa ating pamilya, sa ating sarili this holiday season. Dahil dito, pag sinabi natin magiging present, gusto natin na mas maging alerto sa panganib dahil di ba alam nila paano iprotektahan yung kanilang sarili, nagre-ready sila bago bumiyahe, lalo na sa mga bata po at mga matatanda natin. At mas mabantayan nila yung kaligtasan sa bahay at sa kalsada. At of course, yung pangalagaan po ang ating mental health. So napakahalaga po ngayong holiday season yung ating mental health. So sinasabi nga po natin na there's no health without mental health. So huwag po natin kalimutan na magpahinga. So para dun sa mga pupunta sa mga family gatherings. So lalo na yung mga natin, mga mas older na generation, mas maingat sa communicate sa ating mga
kapamilya, no, huwag magano po ng mga nakakasakit, ano po ng mga mensahe o mga sinasabi sa ating mga kapamilya. So maging ano tayo, mentally at emotionally ready ngayong holiday season. Kaya po, ang pagiging present po natin ay isang simpleng paraan lang po para maiwasan yung ating mga sakit, mga road traffic injuries, at mga fireworks-related injuries po. Thank you po. Ano ang common health-related concerns tuwing panahon ng Kapaskuhan? Ano ang maaaring paraan upang maiwasan ang mga ito? Yes po, no. Ano ang mga common na health-related concerns tuwing Pasko at Bagong Taon? So, karaniwang concerns po ay yun yan, ang mga nabanggit ko po kanina, yung fireworks-related injuries, tulad ng naputukan yung kamay or kinasugatan yung balat, may burns, may ano po, food poisoning po at indigestion din po dahil sa overeating, sa binge eating, at of course mga alcohol-related incidents po dahil sa dun sa drink driving related na mga incidents, at yung mga respiratory po na mga problems related po dun sa paglanghap ng mga usok, lalo na dun sa may mga asthma po tayo na may mga may mga sensitive po yung ating pang-amoy, no? May mga allergies. At of course, yung stress, mental stress at fatigability po ngayong holiday season kasi ang daming pong activities, daming pinupuntahan ng mga parties. So para maiwasan po ito, yun po, always lang po choose the healthier option natin. So lagi tayong may options po, no, para mas maging healthy at ligtas nga po tayo. So pag may mga ligtas na selebrasyon, so kung may mga inuman doon, 'di ba? Pupunta kayo doon. So anong pipiliin nyo? So alam mo magbabiyahe ka, mamaneho, so piliin nyo pong huwag uminom dahil alam nyo mas ligtas po ang hindi iinom. At kung may mga pagkain po dyan na mga handa na puro mga mamantika, maaalat, mga tatamis, so samahan, hindi naman natin pwedeng iwasan kasi talagang ngayong holiday season para nag-enjoy tayo. Pero syempre, may limitation pa rin po. Moderate lang po na kain at samahan pa po ng mga healthier na ibang klaseng food po, no? Tulad ng pag may tayo yung pritong isda for protein, pwede tayong maglagay ng mga fresh salad instead of yung mga creamy, yung di ba usually natin ng mga fruit salads na heavy on sugar po, on milk, na mas matamis po siya. So pwede yung opt tayo for fresh and mas mga fresh mga veggies and fruits. And of course, magpahinga po tayo at matulog po ng 8 to 10 hours po, no, a day, hanggat maaari. At sumunod po sa mga health at safety tips po, reminders sa Department of Health. So makinig po tayo, manood po tayo ng aming mga health reels po, no, mga informational materials namin na pinapalabas namin sa aming mga social media platforms. Sa Facebook, sa Viber, and sa Instagram po, and of course sa YouTube. Thank you po. For our final question, ano ang SOP kapag na-injured mula sa fireworks at firecrackers? Alright, so disclaimer lang din po, no, I'm not a doctor po, but for Department of Health po, ito yung mga pwede naming safety tips, no, mga first aid tips na pwede naming ibahagi sa public, no, para sa mga minor lang po ng mga injuries, so tulad ng sugat o paso mula sa paputok. So pwedeng una-una, syempre kahit maliit po yan na sugat, huwag natin baliwalain, no? So hugasan po agad ang sugat ng malinis na sabon at tubig, no, yung flowing water, at alisin po yung kontaminadong damit. So tanggalin natin kung may damit po nakaharang, at takpan as a first aid using po a sterilized or malinis na gauze bandage. Tapos pumunta po tayo sa pinakamalapit po na paggamutan o health center o hospital para sa agarang lunas po. So mahalaga po yung pinaka-last po na wag pong hayaan na magstay lang po sa bahay, pumunta po agad sa pinakamalapit na hospital para po mabigyan ng agarang lunas. And before pumunta, maaari pong tumawag sa National Emergency Hotline 911 po para sa mga emergency medical assistance.
Maraming salamat po, Miss Jill. Yes, Sorry ma'am. po. Tapos Sige, para ma'am. naman po sa tips, first aid tips para sa mga napasukan yung mata, no, dahil sa paputok. So meron din tayong mga cases din po na maaring napasukan yung mata. So una-una po, huwag pong kusutin or huwag kamutin po yung mata kasi pwede po mag-cause ng irritation po yun. And banlawan po agad ang mata na malinis na umaagos na tubig po, no, for about 10 to 15 minutes. And panatilihin po nating bukas yung mata, talukap na mata habang binabanlawan at alisin po yung mga contact lenses po kung meron para hindi po masakit yun sa mata at takpan po ng malinis na tela or gasa para kung namumula or masakit po ito. At huwag pong maglagay ng kahit ano pong gamot or pangapatak po sa mata, no, yung mga eye drops, no. At huwag pong subukan tanggalin kung meron po tayong mga nakabaon dun sa mata. At syempre, dalhin po agad sa doktor o sa hospital kung may matinding sakit, pagdurugo o panalabo po ng paningin. So malaga po talaga na isuhod na po sa pinakamalapit po na health center or hospital po. Maraming salamat po, Miss Jerry. That would be our last question, and that concludes today's webinar. Thank you for sending your questions and for your active participation in our webinar Wednesdays. And syempre po, Miss Jerry, do you have any final reminders or thoughts to bring home that you would like to leave to our Facebook live viewers? Yes po. Yun po, maraming salamat po, ma'am, no. So recognize po the vital role po ng workplaces and employers po natin together with syempre sa DOLE in protecting po yung health and safety po ng ating mga manggagawa, whether po sa kalsada, sa lugar po ng trabaho at sa, of course, sa ating mga kanya-kanyang pamamahay po, no, or mga bahay. Through this partnership po, we encourage po the promotion of safe commuting, yun yung ating Be Healthy, responsible po na celebration, yung syempre yung tamang pagkain, ehersisyo, disiplina, yung TED, and of course yung yung iwas paputok po natin na umiwas po tayo sa paggamit ng paputok at maging ready po, preparedness for emergencies and disasters po. So as we celebrate po this season of joy and togetherness po, let us ensure that that no celebration po is overshadowed by preventable illnesses or injuries po. So together po, we can make a Christmas truly safe, healthy, and joyful po for all. So maraming salamat po sa DOLE, and we look forward po for to working closely po with you in advancing Ligtas Christmas po campaign ng Department of Health. So thank you so much for everyone for listening. Thank you po once again. You may also send us an email at bwc.dole.gov.ph or call our DOLE hotline 1349. Again, please follow us at DOLE BWC 1949 on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and DOLE. I-share na rin po ninyo ang video na ito sa inyong mga friends, family, and colleagues. At huwag kalimutang gamitin ang hashtag Webinar Wednesdays para mas marami pa pong maging inform sa mga programa ng DOLE at BWC at ng kanilang mga attached agencies para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. If you miss any of our webinars, please head to our YouTube channel at doon po mapapanood lahat ng ating Webinar Wednesdays, episodes from Season 1 to Season 3. On behalf of Bureau of Working Conditions, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. See you sa susunod na mga episodes. Once again, this is Mariani Lisa Santos, your moderator, signing off. Thank you for joining us today. Advance Merry Christmas po sa lahat. Thank you po. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o sumambuni sa mga DOLE Regional o Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.